po si Michael Matiwat. Batang-bata po, 23 years old, 10 years ago. Oh, di ba? Binata pa. Dati po ako hairstylist sa David Salon, kaya nagmukha po akong Amerikano, yung buhok lang. So, nanalo po sa akin yung Green Barley ng pinsan ko, yung nakakilala kay Chris Rocha, and Lorna Rocha po. Yan po yung mga apply ko. 5 months po akong hindi naniwala sa kanila. Kasi sabi ko, pag inaalokan niya ako, magkapit-bahay kami, tuwing umaga, alokin niya, kapag pinsan tama na, ayoko na yan. Parehas lang yan, sabi kong ganun. That time po, constipated po ako talaga. Dumudumi po ako every 3 days to 4 days. Isang oras po ako sa CR, hirap na hirap. Lahat po ng hangin ginagawa ko para i-iri ko, para ganito po. Ganun po. So, pero hindi pa rin po ako naniwala sa pinsan ko. So at that time po noon, may sisiw po ako na may sakit. By the way, breeder po ako ng mga manok, panabong po yun ha. Pero unahin ko muna kasi doon nagsimula. May sisiw po ako na medyo mahal po yung bili ko doon sa breed cup talaga, 1,000 talaga, no? So unang sisiw po yun, nangihinayang kong mamatay. Ang sakit po nun is scoliosis na tinatawag. Nagtatay po ng dugo. So sabi ko, bago ako gumamit ng barley, kailangan yung manok muna, tingnan ko ako kung pwede, obra. So ang ginawa ko, nilagay po sa syringe na walang karayom, at through po, isopac, direct po sa lalamunan ng manok, 3 araw po yun, gumaling po yung sisiw. Siguro mamaya po, i-approach niyo po ako. Pakita ko po sa inyo lahat ng mga manok ko, tapos yung paano gumaling yung sisiw. So nung nakatake po ako ng barley, so binigyan ako ng pinsan ko, hindi po ako pumili, hindi rin ako naniniwala. Pero nung bago ko inumin yun, sabi ko, Lord, kung talagang barley para sa akin, bago ko inumin to, hingi ako ng ano sa akin. Pwede po pumiyak. Pwede, sige. Pwede libre. Bago ko po tinik yung barley, nag-pray po talaga ako. Kasi kung ma-hospital po ako, wala po kami yung pera. After ano po, 2 bottles, ayun. Pwede po bang pang drama? Baka may ano po dyan, may mga talent discount. Hindi, joke lang po. After 2 bottles po, ayun, dumumi po ako ng sobrang itim na napakabaho. Para po ano siya, yung used oil po. Yun. Tapos sinabi ko nga sa pinsan ko, kay Gaya Freeze, kaya tinuro na, bakit ganun? Yung pala, parang nilinis po yung ano ko, yung bituka ko talaga. So after 7 bottles po, nag-1 day ako, isang beses na akong dumumi, isang araw. Till now po, isa sa umaga, isa sa hapon po yung pagdumi ko. So, dumadami po yung manok ko, tapos medyo dumadami rin yung kita sa barley. Yabang ko. Ayun po, bawat po pag magkukondisyon na po ako, punta po tayo sa manok, dahil yun po talagang pinatake ko. Yun po. Yun nga po, aside dun sa constipated ako. Di ba pag yung dumi nyo po hindi nyo agad na ilabas, mabaho yung hininga nyo. Di ba may case mo na gano'n? Ako po yung ganito po kalapit, before pag nag-usap po tayo, lalayo ko po sa akin. Hindi naman. Kaya hindi na bawal si ma'am, ibig sabihin wala na po. Mabaho po talaga yung hinanga ko. Kaya pag nagka-girlfriend siguro ako, iniiwan ako. Pero ngayon hindi na po. Kaya naghahanap na ako. Yung single niya, yung single. Nagpo-promote po no? So, yun po. Tapos yung ano ko po, dati, yung sa kidney ko po, kung ano gamot iniinom ko, talagang manhid po ito. Manhid. Sa kainom ko po ng barley, ayun, nawala po yung pamamanhid doon. And good news po noon, nakapag-basketball na po ako. And kahit 3 laro po, di ba 3 games, whole court, siyempre pagod po kayo na, no? Kahit 3 laro po, walang pahinga, kayang-kaya ko yun. Bago po ako maglaro, isang bote, pagkatapos isang bote. Paano pa ka manghihina nun, di ba? So, punta po tayo dun sa mga manok ko, kasi ano po hindi ko naman po alam San Pedro. na tatayo ako dito kasi
Actually, in-approach ko na ako ni Sir Ahmad kasi dati pa pong unang punta ko sa Barley, nakilala ko. Alam niyo po, ganito yun. Yun, nakilala ko po siya, tapos yun, ano pang ano mo? Ang unang kinuwento ko talaga sa kanya, yung manok ko, hindi yung sarili ko. Ay, yun ba? Kakaiba, sabi niyo gano'n. So, yun po. Sa mga nag-aalaga po ng manok, mga kaibigan nyo, ito po yung good news. Marami po akong downline, mga sabongero. Bakit po? Siyempre mapira po yun, mapipera yung sinuubos sa sugal. Sabi ko, unahin niyo muna yung health niyo bago yung sugal. Sabi ko gano'n. Bago mo ibigay sa kanila yung barley, talagang may kasamang prayer po yun. Hindi yung basta inumin mo to gagaling na, hindi po. Kasi ang tunay na kagalingan po nasa Panginoon. Talaga. Bless you. Well, pag nanalo ka, balato Tapos yun, sa mga kaibigan ko, teka lang, magpapasarap pa ako. Sa mga kaibigan ko na mga mahilig sa manok, hindi naman iwasan yan. Pag nagtanong po sa inyo, paano gamitin yung barley? Di ba yung ano po yung juice natin yung ito, yan. So, sa halip na kung anong gamitin nilang prutas, ihalo dun sa manok, dun sa pagkain, sa feeding ng manok, ito po yung hinahalo ko. Halimbawa, sa mga 4 na manok, magtatakal po ako dyan ng 2 cups po. Yun po yung ihahalo ko dun sa pagkain. Then, pagka malapit po na yung laban, 3 days before fight, so, yun po yung pinapadip ko sa kanila, yun yung pinapainom ko sa kanila. So, pagdating po sa drug fight, alam niyo ba yung drug fight? Yung parehas sugatan na, yung halos mamamatay na, tuka na lang, talagang lamang po kami sa panalo. Ayun. Kaya, ano po, Deep yan. sa dami po ng ano ko, sa dami po ng downline ko, mga sabongero. At ang isa pong sakit ng sabongero, ulcer. Lalo pag talo na, wala nang pagkain niya, nagkakasakit siya.